Sa nakaraang episode, ang bida nating si Lau ay pinatalsik sa isang squad dahil dala na rin sa iniisip nila na ito ang rason kung bakit mahina ang kanilang grupo. Si Lau ay isang overpowered na low-key person na naghahanap ng bagong squad at sa katunayan ay in-invite siya ng babae na may pangalang Laro, para mag-team up sila sa paghalughog sa mga dungeon. Nagpapasalamat si Lau dahil sa kabila ng pangmamaliit sa kanya ay mayroon pa ring tao na interesado na makipag-team up sa kanya, pero ang di alam ni Lau na ang babaeng ka-team up niya ay ang mismong babae na niligtas niya mula sa grupo ng mga goblin. At sa pagpapatuloy, ang grupo ay bumalik sa latian upang harapin ang Hydra at sa kabutihang palad, hindi pa tumutubo muli ang mga ulo ng Hydra kaya't hindi sila kailangang gumawa ng masyadong trabaho at mabilis na nakaisip si Margalas ng plano ng pag-atake. Sinabi niya na siya at si Lila ay aatake mula sa harap at si Armia ang magbibigay ng suporta sa Mahika, at si Siberia ay palihim na papasok mula sa likod. Handa na siyang sumugod sa aksyon ngunit tumawag ng timeout si Lila dahil hindi siya maaaring nasa harapan ng labanan bilang isang healer. Nalito si Margalas dahil dati namang lumalaban si Lau sa mga frontline kasama nila, hindi makapaniwala si Lila na pinilit nila ang kanilang dating kasama na lumaban sa harapan kaso hindi naman alintana ni Lau iyon. Sa katunayan ay naalala pa ni Siberia na si Lau minsan ay nakapagbigay ng magagandang puntos at siya pa nga ang nakaputol ng isa sa mga ulo ng Hydra. Hindi makapaniwala si Lila sa narinig niya pero hindi naman inaasahan ni Margalas na gagawin niya iyon, kung sinasabi ni Lila na hindi niya kayang lumaban sa harapan ay ayos lang sa kanya. Para masiguro lang ay tinanong ni Margalas kung kaya ba niyang mag-cast ng spell na Detoxify para labanan ang lason ng Hydra. Kaya naman ni Lila gawin iyon kaya't inutusan ni Margalas ang lahat na pumwesto para talunin ang Hydra ngayon. Samantala sa bayan ay kakauwi lang ni Lau at Ara mula sa kanilang huling paglalakbay sa labyrinth, tuwang-tuwa si Amber nang makita ang mga alahas na dinala nila upang ibenta, ngunit pinaalalahanan niya si Lau na huwag masyadong itulak si Marcena dahil baguhan pa lamang siya sa pagiging adventurer. Sinisigurado ni Lau na maingat siya sa mga laban na pinapasok nila at tuwang-tuwa si Amber na narinig iyon, ngunit may limitasyon pa rin sa kung ano ang magagawa ng grupo na dalawa lamang sila kaya't iminungkahi ni Amber na mag-recruit sila ng dagdag na mga miyembro ng party para maging mas madali ang mga laban. Sumang-ayon si Lau na magiging mas madali ang laban kung madagdagan sila ngunit sa huli, napagpasyahan niyang hindi sulit ang abala dahil marami na silang kinikita ni Marcena at inamin ni Amber na tama siya dahil sa laki ng kinikita nila, maaari na silang umupa ng bahay sa halip na manatili sa isang inn. Nagulat si Marcena na posible palang magrenta ng bahay sa lungsod at ipinaliwanag ni Amber na may limitasyon sa mga kagamitan at item na maaari mong itabi sa isang inn, pero hindi ito problema kapag may sarili kang kwarto at bagamat medyo mahal, sulit naman lalo na kung may lalaki at babae sa party dahil nagbibigay ito ng higit na privacy kaya't maraming bagay ang pwedeng gawin sa gabi. Biglang nagpakita ng interes si Marcena sa pag-upa ng pribadong bahay sa hindi malamang dahilan, ngunit dahil hindi tumugon si Lau ay nagduda si Amber na posible ang mga gabi-gabing aktibidad at sa kanilang kaso, nang mapag-usapan ang mga pribadong bahay ay naalala ni Lau na si Lightning Blade ay mayroon ding pribadong bahay. Kahit na pinilit siyang matulog sa storage closet kaya hindi komportable para sa kanya, tumawa si Amber sa pagkasama ng karanasan ni Lau subalit para gagaan rin ang loob nito ay sinabi niya na maswerte pa nga siya dahil naalis siya sa Lightning Blade. Simula nang mapaalis siya ay hindi pa nakakagawa ng isang matagumpay na misyon sina Margalas at ang natitirang kasamahan niya sa Lightning Blade. Alam ni Lila na masyadong tanga si Margalas para patunayan na hindi siya sapat na malakas upang harapin ang Hydra ng harapan. Narinig siya ni Margalas kaya akma na itong sisigaw muli subalit pinatigil siya ni Lila dahil hindi siya makakapag-concentrate sa pagtulong kay Armia na makabawi. Malubhang nasugatan at nalason si Armia kaya kailangan talagang mag-concentrate ni Lila at habang ginagawa ito, sinabi ni Siberia kay Margalas na kahit ayaw niyang aminin ay maaaring mas mahalaga si Lau kaysa sa inaakala nila. Kahit hindi magaling si Lau sa paghilom ay natatapos pa rin niya ang trabaho. Hindi rin napansin ni Lau na niloloko nila siya sa pera kaya't siya ang perpektong miyembro ng grupo at naisip ni Margalas na sana hindi na lang umalis si Lau, ngunit pinapaalala ni Siberia na siya mismo ang nagpaalis kay Lau sa grupo at ginawang malaking eksena pa ito. Nakalimutan na ni Margalas ang tungkol dito kaso kung siya ang nagpaalis kay Lau ay iniisip niyang madali lang dapat itong ibalik. Ang kailangan lang gawin ay hilingin kay Lau na bumalik at tiyak na sasali muli ito at dahil sikat naman ang grupo nila bilang Blades of Lightning,
walang tatanggi sa isang imbitasyon para sumali sa kanilang grupo. Subalit si Siberia ay nagsisimula ng magduda kung gusto pa ba niyang manatili sa grupo at kinaumagahan, natapos na ni Lila ang pagpapagaling kay Armia at nagpasalamat si Armia sa kanya at tinanong ni Lila kung kaya na bang kumain nito, nang sumagot itong kaya na ay bumababa si Lila upang kumuha ng pagkain. Ngunit nang dumating siya sa ibaba ay napansin niyang wala sina Siberia at Margales at wala siyang ideya kung saan sila nagpunta at sa kabilang banda, sina Margales at Siberia ay nasa guild at ipinahayag ni Margales ng malakas na handa na siyang tanggapin si Lau pabalik sa kanyang grupo. Lahat ng tao sa paligid ay tumigil at nagtaka at si Lau ang pinaka-nagulat sa lahat kaya't tinanong niya si Margales na ulitin ang sinabi dahil hindi niya akalaing narinig niya ng tama at inulit ni Margales. Totoo ngang narinig ito ni Lau ngunit hindi pa rin niya alam kung paano sasagutin ang ganoong kalokohan na hiling. Sina Narain at Amorist na nakakita sa nangyayari ay nag-usap at ipinaliwanag niya na ang blonde na lalaki ay ang leader ng grupong nagpaalis kay Lau, at ngayon ay sinusubukan na makabalik sa pamamagitan ng pagiging mapagmataas at hindi natuwa si Lau sa pahayag ni Margales, ngunit bago pa siya makapagsalita ay inisip ni Margales na baka nagagalit si Lau dahil niloko nila siya sa kanyang sweldo noon. Humingi ng paumanhin si Margales at sinabing aksidente lang iyon at nangako siya na makakakuha ng patas na bahagi si Lau ngayon, talagang kailangan nila ang tulong niya dahil hindi epektibo ang bagong healer na kinuha ni Margales sa labanan. Inisip niya na hindi tatanggapin ni Lau ang alok ni Margales, ngunit sa kanyang pagkagulat ay nagpasalamat si Lau kay Margales at tumakbo si Marcena papunta sa harap ni Lau, sinigawan si Margales na hindi kailanman babalik si Lau sa kanyang grupo. Hinawakan ni Lau ang balikat ni Narain at sinabing hindi niya kailangang mag-alala dahil hindi siya aalis, pagkatapos ay hinarap niya si Margales at sinabi na nagpasalamat lang siya bilang respeto, ngunit wala siyang interes na sumali muli sa grupo nito. Hindi makapaniwala si Margales na tinanggihan siya kaya't desperado na siyang nag-akusa kay Narain na ginagamit si Lau dahil alam niyang mahalaga ito sa grupo. Ang agresibong pagtuturo ni Margales ay nakakainis na kay Lau kaya't hinawakan ni Lau ang kamay ni Margales at binalaan ito na kung may gagawin itong masama kay Narain, sisiguraduhin niyang hindi na makikilala ang katawan ni Margales. Pagkatapos nito ay umalis na si Lau kasama si Narain at bago sila umalis ay kinutsa pa ni Narain si Margales. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ngunit gusto pa rin niyang talunin ang Hydra kaya't sumigaw siya na i-recommend sa kanya ang isang bagong adventurer para sa grupo, mas mabuti ang isang kayang lumaban sa harapan kasama niya. Ayaw na sanang harapin ni Amos si Margales ngunit mukhang hindi na niya ito kailangan gawin at dahil may isang adventurer na lumapit mula sa karamihan, ang taong ito ay mukhang natapos na ang lahat ng side quests bago pa dumating dito. Nag-alok ang misteryosong lalaki na sumali sa grupo ni Margales at tinanong kung nasisiyahan ba si Margales sa antas ng kanyang lakas. Sinuri ni Margales ang lalaki at talagang mukhang malakas ito ngunit para makasiguro, susubukan muna niyang subukan ang kakayahan nito sa espada at binunot ni Margales ang kanyang espada at sumugod sa lalaki kaso sa isang simpleng paghawak lang ng kanyang espada, agad na nadisarmahan ng lalaki si Margales na nagmukha itong hangal sa harap ng buong guild. Matapos makabawi mula sa kahihiyan ay sinabi ni Margales na tatanggapin niya ang lalaki sa kanyang grupo, gayunpaman ay iniisip ni Siberia na hindi magandang ideya na magtiwala sa isang lalaking laging nakasuot ng maskara, pero sinabi ni Margales na wala silang ibang pagpipilian dahil kung hindi nila matatalo ang Hydra, babagsak ang reputasyon ng Lightning Blaze bilang isang malakas na grupo. Lumapit siya sa lalaki at tinanong ang pangalan nito at sumagot ang lalaki at sinabing ang pangalan niya ay Shig. Samantala sa bahay ni Lau at Nara ay nagsusuri si Narain ng sarili sa salamin nang marinig niyang may kumakatok sa pinto ni Lau, kaya't lumabas siya upang tingnan kung sino iyon at nakita si Sheila sa pinto ni Lau. Ang una niyang naisip ay baka sinusubukan ni Sheila na ligawan si Lau pero matapos pag-isipan ng kaunti, naisip niyang imposible iyon at nang sa wakas ay buksan ni Lau ang pinto ay sinabi ni Sheila na may mga bisita siyang naghihintay sa kanya sa ibaba, na nakakagulat para kay Lau pero nagpasya siyang bumababa para alamin kung tungkol saan ito. Pagdating nila sa ibaba ay nagkita sina Lau at Arna kina Armia at Lila, bagamat nahihiya si Armia sa paglapit kay Lau nang may ganitong tahasang hiling, tinanong niya kung pwede ba silang tulungan ni Lau kahit ngayong pagkakataon lang. Nakatakda pa ring habulin ni Margales ang Hydra at kumuha pa siya ng bagong mandirigma para sa misyon, pero naniniwala si Lila na hindi pa rin ito sapat para manalo at isa pa,
Masyado pa ring matigas ang ulo ni Margales para bumili ng antidote potion dahil sa gastos at hindi niya napagtanto kung gaano siya kairesponsable hanggang may mamatay dahil sa kanya. Alam ni Armia na huli na ang kanyang paghingi ng paumanhin pero inaamin niya kung gaano kalakas si Lau. Kung hindi niya pinutol ang ulo ng Hydra noong huling laban nila ay malamang na napatay ang buong grupo at hindi pa rin iniisip ni Lau na marami siyang nagawa. Pero sinabi ni Lila na hirap ang grupo laban sa isang Hydra na nawalan na ng 2 ulo kaya malamang patay na sila kung buo pa ito. Tinanong ni Lau kung ano mismo ang hinihingi ni Armia sa kanya at tumayo si Armia at sinabi na gusto niyang lumaban si Lau kasama nila dahil naniniwala siyang kaya nilang talunin ang Hydra kung magsama sila. Sa madaling salita ay hinihingi niyang muling sumama si Lau sa Lightning Blade, pero sinabi na ni Lau kay Margales kanina ang kanyang sagot at nananatiling pareho ang sagot niya. Nagulat siya kung bakit mukhang determinado si Armia na tulungan si Margales na gayong napakahirap para sa kanya ang sitwasyong ito at oo, naniniwala si Armia na maraming kapintasan si Margales at napakarami nga nito pero kahit na ganon, kasamahan pa rin niya ito sa grupo. Nagalit si Margales matapos marinig ito dahil si Lau ay naging kasamahan din ni Armia kaso wala siyang ginawa para suportahan ito noong sinasaktan siya. Nagsimulang umiyak si Armia at humingi ng tawad kay Lau sa ginawa niya noon, sinabi niya na natakot siya noon na kung hindi siya sisang-ayon kay Margales ay mapapaalis din siya sa grupo. Baguhan pa lamang siyang adventurer at wala siyang ibang grupong malilipatan pero ngayon ay napagtanto niya na mali ang ginawa niya at mali si Margales sa kanyang pagtrato kay Lau, kahit hindi sang-ayon si Armia sa paraan ni Margales, ayaw pa rin niyang mamatay ito sa isang laban na imposibleng mapanalunan. Sinabi ni Lila kay Lau na seryoso si Armia sa kanyang paghingi ng tawad at matagal na niyang pinagdadaanan ang pasanan na ito, kaya kahit nauunawaan ni Lila na maaaring matanggihan ni Lau ang hiling at hiniling niya na isaalang-alang man lang nito ang paghingi ng tawad ni Armia. Tumayo si Lau at sinabi kay Armia na hindi siya nagtatanim ng sama ng loob kaya't tatanggapin niya ang paghingi ng tawad nito. Pero wala pa rin siyang balak na bumalik sa Lightning Blade at nadismaya si Armia pero tinanggap niya ang sagot ni Lau at nangakong hindi na siya istorbohin patungkol doon. Bigla namang dumating si Mar na dala ang isang buong salo-salo para mapapasaya si Armia at dahil mukhang hindi ito nakakakain ng maayos, habang kumakain si Armia ay nag-usap sina Lau at Lila at tinanong niya kung may paraan para iwan ni Armia ang grupo ni Margales, pero kung kaya niya ay hindi sana siya naparito sa simula pa lang. Alam ni Los kung paano tretuhin ni Margales ang mga tao kaya't iminungkahi niya kay Lila na iwan na rin ang grupo ni Margales. Tumanggi si Lila dahil kung aalis siya ay may iwan si Armia na walang magtatanggol sa ilalim ng pamumuno ng tanga. Kinabukasan, ipinakilala ni Margales si Lila kay Shig at dahil muli nilang haharapin ang Hydra ngayon, ngunit parang nakikilala ni Lila si Shig mula sa kung saan kaya't gusto niyang makausap ito at tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Shig doon at kung bakit siya nagtatago. Pero nagpapanggap pa rin si Shig na hindi niya kilala si Lila kaya't naglakad ito papalayo. Habang paalis siya ay napansin ni Lila ang espada sa likod nito na dating pag-aari ng isang taong nagngangalang Ronaldo. Inakusahan niya si Shig ng pagnanakaw pero itinanggi ito ni Shig at sinabing ibinigay sa kanya ang espada bilang regalo kaya't hindi siya magnanakaw. Bagaman nalinawan si Lila na hindi magnanakaw si Shig at ang pag-amin nito na kilala niya si Ronaldo ay nagpapatunay na siya nga ang Shig na kilala ni Lila. Gayunpaman ay napagpasyahan ni Lila na panatilihin ang sikreto ni Shig at dahil mukhang mahalaga ito sa kanya. Sa hapon sina Lau at Narain ay papasok muli sa labyrinth na gaya ng dati nilang ginagawa, pero hindi maiwasan ni Lau na mag-alala para kay Armia at sa natitirang kasapi ng Lightning Blade, hindi niya alam kung handa na talaga sila para sa laban o hindi. Kaso dito muna matatapos ang ating recap sa bagong anime na ito, salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.